ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto yung punto. 6:05. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Monday, August 25, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Pinoy math students nanalo ng 7 medalya sa Vietnam. DOH may alok na trabaho sa nursing graduates. Senator Ping Lacson saludo kay Congressman Leandro Leviste matapos ipaaresto ang isang district engineer na nagtangkang manuhol sa kanya. Libreng gamot ng PhilHealth maaaring ma-avail kung ang reseta ay galing sa ospital na accredited ng eto yakap, may hag naman, yakap program. Aba. Higit 300 biktima ng war on drugs nagsumiti ng aplikasyon sa ICC para tumistigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At bahay inararo ng van, 3 patay, 2 sugatan sa Quezon. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, nanalo ang mga estudyanteng Pinoy ng 7 individual medals at ilang special awards kabilang ang Champion Team Honors sa katatapos na 2025 Vietnam International Mathematics Competition na ginanap sa Da Nang City mula August 14 hanggang August 19. Ang koponan ng Pilipinas ay sinanay ng Mathematics Trainers Guild Philippines na nakakuha din ng 9 na merit citation sa kompetisyon. Kabilang sa mga naiuwing medalya ng mga Pinoy Math Wizard, ang 3 silver, 4 na bronze at 9 na merit awards. Sa kabuuan, nag-uwi ang team ng Pilipinas ng 22 parangal. 16 mula sa individual contest, 4 mula sa team contest at 2 mula sa group contest. Ang Vietnam na siyang host at ang Singapore ang nanguna sa math competition. At sa atin namang iba pang good news. Para naman po ito sa mga nursing graduates, pwede na mag-apply sa mga ospital ng Department of Health kahit pa hindi pumapasa o nakakakuha ng board exam. Aba, sa pamamagitan po ito ng pag-a-apply bilang Clinical Care Associate habang naghahandang maging lisensyadong nurse. Ito pangalan na Clinical Care Associate, CCA. Ayun. Sa ilalim ito ng Special Nursing Review Program ng ahensya kung saan libre rin ang board exam review. Ang galing nito. Ang laki ng ginagastos kong batsero ng mga nursing students nag-aaral yung mag-undergo ng board exam. Ang laki niyan yung review. Yung may review. Oh, malaki ang malaki ba maningil si Carl Balita? Bawal ba? Bawal bang banggitin? Pero good morning, Dr. Carl Balita. Carl, ang daming pumapasa na dumaan sa mga kamay ni Carl Balita. Pati sa mga teacher. Pati sa teacher. Sa mga teacher. O doon po sa mga nursing graduates at mga hindi pa nakakakuha ng licensure exam, ay pwede po kayong sumali sa programang ito. Maaaring mag-submit ng aplikasyon hanggang September 5 sa pamamagitan ng pagpunta sa pinakamalapit na DOH Hospital at sa Center for Health Development. Para sa iba pang detalye, maaaring bisitahin ng CCA at doh.gov.ph.
Alas 6:10 ng umaga. Naimbag ng bigat kada kayo amin na po. Agring kayo, gising na. Pinuri ni Senator Ping Lacson si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na hindi nasilaw sa malaking halaga na inialok sa kanya ng isang district engineer ng DPWH na kanyang ipinaaresto sa isang entrapment operation sa Taal, Batangas. Ayon kay Lacson, saludo siya kay Leviste nang hindi tanggapin ang milyong pisong suhol para itigil ang investigasyon sa mga proyekto ng DPWH sa kanyang distrito. Nabatid na nagpunta ang DPWH District Engineer sa tanggapan. Saan pinuntahan? Sa tanggapan. Kala siguro niya, porket tanggapan. Tatanggap si Congressman. Yan ang sinasabi natin. Hindi lahat ng may tanggapan tumatanggap. Malaki pala yung inaalok, kumbachero. 360 million. Yun nga parang gusto ko ngang malaman pa dahil iba-ibang report yung isa, may isang report na mahigit 3 million lang, kumbachero. Ito, kasi kung yung 360 million parang buong project na yun. Hindi kaya yung ghost project na yun. Talaga ibinigay na sa congressman bilang panuhol. Grabe. May inaalok daw hong malaking halaga. Bukod dito, may iba pang kontratista ang handaring magbigay ng bahagi ng pondo kay Leviste. Tinawag ito ng engineer bilang standard operating procedure sa DPWH. SOP. Nakumpiska sa suspect ang bag na puno ng bribe money at listahan ng mga ongoing project ng DPWH. Matindi. Gine-check pa ho natin ito sa yun nga, walang binanggit na pangalan at wala pa tayong nakukuhang official report mula mismo sa PNP. Yun ang importante. Kaya Yuel, paki-check mo nga. Malalaman naman natin kung anong district engineering office ang nakakasakop kay Congressman Leviste. Ang binabanggit first engineering district Batangas ng Batangas. Pag tiningnan mo yung website ng DPWH, ang binabanggit doon ay district engineer. Contact number. Ito contact number. May contact number. Tapos ay district engineer. Ano pangalan? De Abelardo Calalo. D.E. Abelardo Calalo. Si D.E. Yun yung nakalagay sa website. Yun ang nakalagay sa kasi website. Kasi maaaring nagpalitan na, hindi rin natin. Pero sa website po ng DPWH, currently, ang nakalagay ay Abelardo Calalo. Abelardo Calalo. Papala po natin ito at ito nga'y galing lang sa parang yung post ni Senator Ping. Wala pa tayong nakukuhang report na official report from PNP. Kung ang report kasi, kumbachero, ang information nasa Taal PNP ngayon. Yung district engineer nakakulong. Oo. Matindi tong pangyayari na to. Matindi ito. Kauna-unahan po ito. Baka naman wala sa loob nung district engineer. Kung totoo tong kwento na to, dahil sa ito, gaya nga nung binabanggit natin, this is based on a post o yung Twitter post nitong si Senator Ping Lacson na kanyang binabati itong neophyte lang ito si Leandro. First, ngayon lang nanalo ito. Hindi kaya niya alam na ito'y bilyonaryo. Hindi kaya niya alam to na baka tinga lang dun sa tao na niya. Ito pong si Congressman Leandro Leviste, kung familiar kayo dun sa solar company. Solar. Bata pa po ito, genius tong bata na to Genius po yan, yung nagtayo ng malaking solar farm sa Nueva Ecija. Maraming solar farm ito. Yung sa Nueva Ecija, kumbachero, finlip lang niya yun Finlip lang niya, kumita na ng limpak-limp. Matalino tong bata na to, magaling kaya kung susuhulan nyo lang ng basta-basta, sabi siguro ni D.E., kasi meron din akong sinusuhulan dito na bilyonaryo Tinatanggap naman. Tanggap naman Ayan. Ay, nako. 6:14 ng umaga. Makakakuha lamang ng libreng gamot ang mga benepisyaryo ng Yamang Kalusugan Program o YAKAP kung meron silang reseta mula sa mga ospital na accredited nito. Ayon kay PhilHealth President Dr. Edwin Mercado, limitado lamang sa 55 essential medicines ang maaaring ma-avail sa ilalim ng YAKAP.
Iba to sa akap ha. So nawala ang akap, ang pumalit ay yakap. Yakap. Yung akap kasi yung dole out. Tulong. Yung bibigyan mo ng 5,000 ba yung kumbachero? 5,000. Depende kumbachero. Iba-iba pang amount niyan. Ganun. Ayuda sa kapos ang kita program. Kumbaga may kita, kumikita pero kapos. Okay sana, ano? Ang ganda po ng programa na 'yon. Kaya lang napagtripan nga po gawa nung ginamit kasi nung ibang mga sa kalokohan. Ito po ang pumalit, yakap. Ito po naman ay isang programa ng gobyerno para makalibre ka sa gamot kung ikaw ay nagpapagamot. Napakaganda po nito. Pero sabi po ni Dr. Edwin Mercado ng PhilHealth, hindi maaaring makapag-avail ng libreng gamot kung ang ipepresentang reseta ay mula sa mga ospital o klinik na hindi saklaw ng yakap. So yun, pagka nakita ka sa isang ospital, para kasi na i-record namin at na ilalagay namin sa isang database, kailangan mong makita mo ng isang yakap provider at titingnan din yung reseta kung kasama dun sa aming 55 gamot na kino-cover. Hindi naman po kasi covered natin ang kalahatang medisina pa po ngayon. Yung essential po muna. Yan po ang tinig ni Dr. Lani Mercado. Edwin Mercado ng PhilHealth. Kailangan din anyang may PhilHealth ID number para makapagrehistro sa nasabing programa at makatanggap ng benepisyo. Magparehistro na po tayo. Hindi naman siguro mahirap na mag-comply dito sa requirements na to. Ganda yan. Gandang programa yan. Ang giit po ni Dr. Mercado, makikita sa PhilHealth website ang buong listahan ng mga klinik o ospital na mayroong yakap. Ayun. So, Dr. Edwin Mercado, laban tayo dyan. Laban tayong libreng gamot dyan. Napakaganda po nito, mga kababayan. Samantalahin natin yan. Ang laki-laki pong problema ng mga kababayan natin na ayaw magpa-ospital, ayaw magpatingin dahil walang pambayad, walang pambili ng gamot. Ayun. Yung magpapatingin ka, sabi yung konsulta kaya ko, pero yung gamot, yung reseta hindi ko kaya. Ito na, sagot. Alas 6:17 ang ating oras. Maimbuntag kaninyong tanan, mga Bisaya, mata na mamudiha. Gising na ba kayo? Mahigit 300 biktima ng war on drugs ng Duterte administration na nagsumite ng aplikasyon sa International Criminal Court. Bahagi ito ng paghahanta bago ang nakatagdang confirmation of charges hearing sa September 23 kung saan malalaman kung uusad sa paglilitis ang kasong crime against humanity kaugnay ng drug war ni dating Pangulong Digong. Sa datos ng ICC registry, mas mababa ang nasabing bilang kumpara sa dami ng mga biktimang nais makilahok dahil sa maikling palugit na itinakda ng pre-trial chamber. Una rito ay nagpakalat ng application form sa Tagalog, Cebuano, English at French ang Victims Participation and Reparations Section at muling nakipag-ugnayan sa mga grupong dati nang sumusuporta sa mga biktima. Alas 6:18 na umaga, maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na, walang pasok. Makakala nyo may pasok ha. Holiday po ngayon at kaya pala maraming tulog pa. Nasa higaan pa. Patay ang 3 katao habang 2 naman ang kritikal makaraang araruhin ng isang private van ang 2 bahay sa Barangay Abuyon sa Narciso, Quezon. Sa ulot ng mga otoridad, patungo sana sa kabilang barangay ang naturang sasakyan nang bigla itong lumihis ng daan dahilan para masalpok ang mga kabahayan. Agad dinala sa ospital ang mga biktima, ngunit diniklara ring patay. Bagamat walang nasawi o nasugatan sa mga nasa loob ng inararong bahay, nagtamo naman ito ng matinding pinsala, gayon din ang sangkot na sasakyan ay nasira. Susunod! Dito mo! Nako, ang Pangulo mukhang hindi pa tapos sa pag-i-inspect ng mga kung hindi ghost sablay na mga proyekto. Grabe. Hindi lang ho flood control. Nako, tama. Meron hong rock control. Rock control. rock tunnel, ano? Rock tunnel, ito hong pinuntahan ng Pangulo diyan sa Cannon Road. Nadadaanan natin yan kumbatsero eh. Oo nga. Diba pagka dinaanan mo ganun, parang may protection para hindi ka mabagsakan ng bato, ng mga gumugulong na bato. Nako, yun daw hong ginawang rock control. Rock shed. Rock shed.
ito yung gumuho. Naku po. Panginoon ko. Ilang buwan pa lang matapos na ito'y matapos at mabayaran. Yun na. Talaga naman. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. 6:20 ang ating oras. Sa panahon Ng balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day. Yahoo! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, katanggalang makapit, madikit, malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Hinimok ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga Pilipino na magpamalas ng pagiging makabayan sa pamamagitan ng paglilingkod at malasakit kasabay ng paalalang lahat ay maaring maging makabagong bayani. Sa pagdiriwang ng National Heroes Day ngayon, sinariwa ng Pangulo ang kwento ng mga bayani na nagpapatunay anya na ang nation building ay tuloy-tuloy at walang humpay na pagsisikap na kailangan ng ating bansa. Kaugnay niyan, pagdiriwang ng National Heroes Day, kaya holiday ngayon. Yan. Long weekend. Kumbachero, long weekend, di ba? Long weekend. Naunahan mo akong nakakita. Yan naman ang kagandahan sa partnership natin. Kung sino maunang makakita. Baka, Yuel, ganun mo nga yung kalendaryo. Titingnan ko na yung susunod. May follow-up report mula sa Malacanang, si RH14, Leth Narciso. Come in, Leth! Jerry, katunying kaisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Sambayan ng Pilipino sa paggunita ng National Heroes Day o Pambansang Araw ng mga Bayani. Sa kanyang mensahe, kinilala ng Pangulo ang natatanging mga Pilipino na nag-alay ng sarili para sa bansa. Pinasalamatan din ito ang kabayanihan ng mga magsasaka, mangingisda, guro, sundalo, law enforcers at iba pang ordinaryong mamamayan. Hinikayat naman ni Pangulong Marcos ang publiko na tularan ang mga halimbawa ng kabayanihan sa pamagitan ng simpleng pagmamalasakit sa kapwa. Binigyang diin ng Pangulo na kahit sino ay maaaring maging bayani sa makabagong henerasyon. Ngayong araw ay pangungunahan ni PBBM ang paggunita sa National Heroes Day sa seremonya dito sa libingan ng mga bayani sa Fort Bonifacio, Taguig. Doon pala. Ano? Ba't ba nagkaroon ng National Heroes Day, Let? Sabi siguro ni Let. Next question, please. Sino bang ginugunita natin dito? Sabi siguro ni Let, holiday na holiday. Tanong ka ng tanong. Kaya lang pinindot na nung bata doon. Iniligtas ka nung bata. Magpasalamat ka kay ano. Hindi, biro lang Let. Hindi, nakalagay pala sa binabalik meron palang batas dito, kumbachero. Noong daw 2007 sa sa ilalim ng RA 9492, itinakda na tuwing huling Lunes ng Agosto, last Monday of August, ang pagdiriwang ng National Heroes Day. Ayun. So magkasunod 'yon, yung fourth Monday ng July, Tapos ito naman last Monday ng August National Heroes Day. Kaya pala iba-iba yung araw ng yung petsa ng National Heroes Day. Hindi naka-fix. Tama. Tama ba 'yon, Leth? Yes, Jerry. Tama 'yon, ano? Tinatanong niyo. Ang National Heroes Day ay nagbabago-bago. Depende sa kung ano yung last Monday of August. Huling Monday. Ayun. Pang holiday economics talaga to, Let. Ano? Buti pumasok ka.
may ganap si Presidente. May ganap. Kailangan. So sa Malacanang lang ang event ngayon, wala ba siya iikutang mga flood control projects ngayon? Mga bayaning district engineer, mga bayaning contractor, wala ba siya bibigyan ng pagkilala, ganon? Nauna na kahapon, di ba? Nasa si Presidente. Ngayong araw ay para sa tunay na mga bayani. Ayan, dito sa libingan ng mga bayani. Masyado nyo yatang pinakain ng Bicol Express si Pangulong Bongbong Marcos. Laging galit ngayon eh. Bakit naman? Di ba lagi siyang galit? Talaga namang magngangalit. Sa tingin ko nga, kulang pa yung galit ng Pangulo eh. Parang hindi masyadong nagagalit ang Pangulo kung titingnan natin eh, no? Pero mabait pa rin. Mabait pa rin kahit galit na. Kung hindi nga niya sinabi na galit siya, sabi niya, I'm mad. Kung hindi pa niya sinabi, ay galit pala siya. Hindi mahalata. So yung kahapon, ang pinuntahan niya, yung rock control. Rock control naman yun, hindi flood control. Hindi, flood control project din yun. Pero, wall protection, doon sa Baguio. Yung sa Benguet. Yung sa Benguet. Ang mahal pala niyan, 270 million? 270 million, Kaya sabi ni Presidente, useless. Katatapos lang, ilang buwan pa lang. Nakakagalit nga naman yan. Talaga naman, oo. Sige, balitaan mo kami lahat ng mga susunod na pupuntahan ng Pangulo. Lalayo-layo ka ng bahagya sa Pangulo at baka pagka ihalihaw yung kamay, may tamaan. Inaabangan. At saka hindi na siya, nung palang nagpunta siya sa Bulacan, yung Baliwag, hindi na niya sinama si Daniel Fernando, ano? Yung sa Baliwag, yung 55 million, hindi na raw nagsama. Yung ghost project doon. Kasi sabi daw ni Daniel Fernando, hindi ko alam yan. Tapos sabi niya dito sa rock shed na to, yung rock tunnel, dapat alam nung mayor, ito tumaan niya, local dapat alam ng local government. So parang sinampal niya si Daniel Fernando doon eh. Dapat dumadaan ang mapapansin ninyo, lahat ng mga tinawag na ni Presidente problematic, ayan, ng mga project, hindi alam ng mga lokal, hindi daw nila alam. Biglang hindi naging alam. Biglang nagugas kamay. Wala kayo dun sa Mindoro. Nakapost sa social media. Pero nung masita, ay hindi akin yan. Kasi di ba, kasi kapag sa Kongreso, di ba, yung mga kongresista kasi, yan yung matagal na pinagdedebate, yung parochial concern. So alam mo yung nilalaban ng mga proyekto sa distrito mo. Correct. Kaya lang, nang magkabukuhan, nung medyo may problema pala, hindi, pinost ko lang yan kasi sa district ko eh. Yan na. Yung kasi kapag, binibida naman nila, di ba? Lalo na panahon ng kampanya. Ito ang aking mga nagawa. Kasi ayan, kapag may problema Kaya ang sabi ni Combachero dito, Let, parang nakukulangan siya sa kulang pa yung galit ng Pangulo. Diretsuhin na niya. Tutuhanin, diretsuhin na niya. Galitin mo kaya, Let, misan. Mr. President, sabi ho ni ganito. Kulang daw. Kulang daw kayo. Sabi ho ni Jerry ba? Mabait talaga. Parang kaya nga galit na pala siya ng lagay na yun. Talaga naman. Sige, hintayin namin yung mga event. Ang aabangan kung anong mangyayari ayan pagkatapos magalit ng Presidente. Maraming salamat. Jerry. Thank you, Les Narciso mula dyan sa Malacanang. Nagatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by Humahagupit
lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Tinawag ni Pangulong Bongbong Marcos na useless ang 270 million pesos na halaga ng Rock Shed Project. Ito yung, ayan o, nasa picture o. Oo, talagang parang nakatingin sa nakaburol si Presidente. Parang Nietzsche eh. Parang Nietzsche, no? Kung merong flood control, merong rock control. Rock shed, ibig sabihin protection sa mga mahuhulog na bato. Na naglalayon daw hong protektahan ang mga motoristang dumadaan dyan sa Cannon Road. Ano, nawala? Nagkanakawan na naman. Nagkanakawan na script. Mula sa pagbagsak sa mga bumabagsak na bato. Ayun nga. Rock control nga ito. Rock control. Tiniyak po ng Pangulo na ang mga responsable sa palpak na konstruksyon ay kakasuhan ng economic sabotage dahil hindi biro ang laki ng halagang ginastos ng gobyerno sa nasabing proyekto. Ngunit, higit na mas malaking halaga para ito isaayos. Sa ginawa nitong on-site inspection, pinuna ng Pangulo na madaling mawasak ang istruktura kasunod ng serye ng mga bagyo at habagat na naglantad sa depektibong disenyo. Design pa lang. At mga substandard na materyales. Ano daw bukod sa depektibong disenyo? Mga substandard na materyales. Pambihira, ano? Ayon sa Pangulong Marcos, hindi lamang ang physical damage ang nakikita dito, kundi apektado rin ang kabuhayan ng mga residente sa naturang lugar. Alaga naman, when it rains, it floods. Isyu ng bayan. Dos. Pag may team ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pala, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Natingnan nyo na rin ba ang mga projects kung meron man sa inyong lugar? Hindi mawawalan, kumbatsero. Hindi mawawalan. Talagang meron sa bawat bayan, sa bawat lalawigan. Oo, meron yan. Halimbawa, meron. Halimbawa, kumbatsero, may probinsya tayo na 6 ang distrito. Oh, yun. Tinan mo na yan. So, ibig sabihin, 6 ang congressman, 6 ang district engineer. Pero may pagkakataon, kumbatsero, yung district engineer, ang sakop ng isang district engineering office dalawang distrito. Sa isang probinsya. Sa isang probinsya. May ganun. Ibig sabihin, kotakot-takot. Ang mga dapat talagang habulin. Kahapon ito, itong pinuntahan ng Pangulong ito sa Quezon. So kahit linggo, ang Pangulo ay nagtatrabaho dahil naniniwala ang Pangulo na hindi natutulog ang balita. At sabi ng Pangulo, hindi kita tatantanan. Kaya talaga naman. Ang
nakasalang sa bitayan ngayon, kumbatsero, ang napapansin natin na kumbaga tinututukan ng marami, ang mga kontraktor. Mga contractors. At mga district engineers. Yan ang mga napupuntirya. Pero ito, pansinin po ninyo, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, nakasentro tayo sa mga contractors, nakasentro tayo sa district engineer. District engineer kasi ang karamihan ng mga projects na ito ay 150 million and below. Ang ginagawa po kasi pala dyan, halimbawa ay naglagay ng pondo sa isang particular na area, halimbawa ay 3 bilyon o 10 bilyon. Ang gagawin dyan, inaatado. Kapag ka pala chinap-chap at halimbawa ay below 150 million, sakop na yun ng district engineer lang. Kaya, at ang matindi nun, hindi siya magre-report sa regional director. Yung pala yun. Kaya walang kinalaman ang regional director sa maraming project ng district engineer. Ang district engineer ay magre-report na ng kanyang project sa central office ng DPWH. Ito ho, ang dami hong ito, kaya ulitin natin, mga district engineer, napupuntirya ang mga district engineer, pero ito dapat ding puntiryahin at tutukan sa investigasyon ang iba pang mga opisina ng DPWH na may kinalaman sa isang proyekto. Marami yan. Maaring ang district engineer ang nakakaalam kung bakit nagkaroon ng ganong proyekto ron. Pero yung mula sa pagsisimula ng proyekto, may project engineer yan. May project engineer yan. Tapos may design muna, kumbatsero. May design. Gagawin yung design. Tapos may habang ginagawa yung project, bago simulan ng project at habang may ano yan, parang may update lagi. Yes. Laging chine-check ng project engineer. So kapag substandard, maliliit ang bakal, puro buhangin lang ang nilalagay, dapat alam ni project engineer Kita na kagad ng project engineer yun. At may report dapat yan sa central office sa DPWH. Ito merong sa ilalim ng DPWH may iba't iba pang opisina tulad nitong Bureau of Construction. Ito raw po ang nagre-review ng progress reports. Ito pa, estimates and contracts. Meron pa palang Bureau of Construction. Ito pa. Bureau of Maintenance. Ang ginagawa nito ay field inspections to monitor maintenance and activities doon sa isang particular na proyekto. Meron pang Bureau of Quality and Safety. Meron pang quality assurance. May quality assessment. May quality assessment. Titingnan niya pa lang, hindi pa tapos ang project, sinisilip na yan ng Bureau of Quality and Safety. Meron pang Unified Project Management Office. May ganun pa. Meron pang ganun. At meron UPMO naman yan. Yan yung UPMO yata, kumbatsero. Yan naman ang in charge sa mga tinatawag na foreign assisted projects. Ayan, no? So depende sa klase ng project. May mga nag-a-apply itong mga opisinang ito sa ilalim ng DPWH Central Office. At meron pang Bureau of Research and Standards. Bureau of Design, meron din. At ito raw kumbatsero ang may authority to conduct inspections on construction and maintenance projects. Lahat ng yan, bubuuin yan bilang isang inspectorate team na mag-i-inspection sa project. Kapag sinabi ng project ng project engineer na, oy, mga bossing, tapos na po ito. So, bubuo na ngayon ng inspectorate team para puntahan ang project. Tapos titingnan nila. Okay. Ayos. Tatango sila. Tatango. So, lahat ng pipirma dun sa acceptance, may inspection and acceptance, yun ay nananagot. Dahil nakita nila, maganda yung proyekto. At sila yung nasa field, sila dapat yung nakakakita, nakakaalam kung pasado yung proyekto. Halimbawa, kung ang proyekto kumbatsero ay kalsada, meron yung tinatawag na coring test. Yung coring test, titingnan gaano ba kakapal tong kalsada na to. Dahil semento na to. Samantalang ang nakalagay dun sa specs, sabihin nating 12 inches. Tapos sinong nag-coring test, ang semento 2 inches lang. Hindi pwede yan. Pero pag tinanggap ng inspectorate na sinasabi mo, at sinertipikahan nilang bilang valid at above board yung project, tsaka pa lang ito pupunta doon sa district engineer at siya ang mag-certify na okay, base sa inspection
Bayaran yan. Babayaran na ito. Ganun pala So hindi lang district engineer. Tulad din dyan sa Bulacan, kumbachero, yung mga binabanggit dyan na mga projects, ganun din. Hindi district engineer ang dapat na puntiryahin dyan. Lahat. Marami. Ito yung inspectorate team na binubuo para puntahan yung project. These teams often composed of representatives from various bureaus. Yung mga binanggit kong bureaus kanina. Kadalasan ay binubuo ng mga kinatawan mula sa mga opisinang ito. Yung BQS, yung Bureau of Quality and Safety. Ayan. BOC. Tingnan mo, pati yung Bureau of Customs pala kasama rito. Bureau of Construction yan. Iba yan. Construction. Iba yan. Baka mapaigtad si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. BRS, yung Bureau of Research and Standards. Tapos yung Quality Assurance Unit. Meron pang ganun. So ang daming dadaanan. So ibig sabihin, ang sinasabi mo kung bachero, yan sa within the DPWH family pa lang sa central office kung bachero. Pinag-uusapan pa lang natin. Pero meron pang ibang dadaanan yan Alam niyo po ang ibang dadaanan yan. Yung pong COA. Yun ang ano. Yung COA. Sa huli, kumbachero, nakalagay nga ang COA. Sa huli. Kaya po ang mga contractors na mababagsik na sila mismo ang gumawa ng project o kumulekta pero hindi ginawa yung project at pinuntahan ng taga-COA, ang tatanungin daw po nung mabagsik na congressman contractor o contractors, sasabihin doon sa inspector ng COA na ano ba ibig sabihin ng COA? Sir, Commission on Audit. Hindi, mali yan. Ano? Commission on Audit po. Mali. Ulitin mo. Commission or audit po. Ayun, yun. Tama mo. Sige, mamili ka. Commission or audit? Commission na lang po, sir. Talaga naman. Ay, nako, natatawa tayo. Ito yung kumbachero, yung pagkatapos ng acceptance and documentation, kapag nagkaroon na ng certificate of completion tsaka certificate of final acceptance, doon na yung magkakabayaran na. At doon papasok na ang audit ng Commission on Audit. Yung post-inspection audit na tinatawag. Kung lahat yan ay nagsasabing ayos ang project, kaya nabayaran ang project, lahat yan may pananagutan. Jerry Anthony Tabertos. Ngayon, magpapatuloy po tayo. doon sa contractor, balikan natin ang contractor. Huwag natin sabihin, ito po iniisa-isa natin. Baka sabihin nyo, hindi, teka, parang hinuhugasan nyo yung pananagutan ng mga contractor. Hindi po. Binapakita lang po natin na may kasalanan yung contractor dyan. Meron. Pero ito po yung proseso. Kung nasusunod yung prosesong ito, wala na sigurong project na substandard. Kaya nga kung nasusunod yung SOP. Teka muna. Pangit yata yung SOP. Pagka narinig nila SOP, iba dating. Pag nasusunod yung protocol, yung protocol, baka po wala ng proyekto na inirereklamo po tayo. Wala tayong reklamong ganyan. Baka wala ng ghost projects. Baka wala na. Pero uulitin natin, kung may pananagutan ang private individual, yun nga yung contractor, mas mabigat ang pananagutan ng mga nasa gobyernong may kinalaman dito sa kontrobersyang ito, dahil pondo ng bayan ito. Ng bayan. Pera ng bayan ito At hindi po ma-front load, ma-download yung mga project na yan kung hindi po naisama sa budget. Yan po man ay National Expenditure Program o insertion o realignment. Babalik tayo dun sa original sin. Ang original sin ng insertion. Sino nag-insert? Sino proponent ng project? Congressman ba o senador ba? Mr. President. Mr. President, bakit ba kasi ayaw nyo pang diretsuhin? Sino ba yung congressman? Sino ba yung senador? Tukuyin na natin yan. Tukuyin na po ninyo. Baka sabihin na hindi nyo po kayang tablahin itong mga ito. Pangalanan nyo na po sila. Lalo na't kung meron kayong ebidensya naman at patunay, mga dokumento na magpapatunay
kung sino talaga yan. Babalikan ho natin ang contractors at kukuha tayo ng update kumbachero mula dyan sa PICAB. Sa Philippine Contractors Accreditation Board. Ito ho yung parang LTO ng mga kontraktor. Sila nagbibigay ng lisensya sa mga kontraktor. Kung ang LTO ay nagle-level, ano? Oo, kung sila rin nagle-level. Kung ang LTO nagbibigay ng lisensya para makapagmaneho ka ng motor, halimbawa, pang motor lang. Oo. Ito ang nagbibigay din ng lisensya para ikaw ay makakuha ng kontrata sa gobyerno. Particular sa kung anong level ng proyekto. Parang kinakategorize ka. Kinakategorize. No? Tama ka, maganda yung comparison mo. Kasi hindi lahat ng may lisensya pwedeng magmaneho ng truck. Diba? Hindi pwedeng magmaneho ng ambulansya. Correct, diba? Motor o ng truck, diba? So kinakategorize yan. At tinitinan din siyempre sa simula kung qualified ka ba talaga na mabigyan ng lisensya. Halimbawa, malinaw ba mata mo? Bulag. Baka bulag ka, ba't ka mabibigyan ng lisensya? Diba? Ganon. Marami hong mga at bukod diyan, may manghuhuli. Ang LTO may flying squad yan. Yes. May enforcers yan. Meron. May dinedeputize ng mga police, MMDA para manghuli sa mga lumalabag sa kanilang sa lisensya, sa mga panuntunan sa lisensya. Hanggang sa SLEX nga yung mga diba? Mga gwardiya ng Deputize SLEX, deputize na LTO yan. Ang PICAB ba ay may ganon? Ayun. Yun ang meron tanong ba silang PICAB police? Ayan, nung nakaraan may nakausap natin ng taga PICAB, ang sabi, yung pagpapahiram ng lisensya, bawal pala yun. Ha? Tinan mo na, pati ikaw ay nagulat. Bawal yun? Bawal pala yun. Ang bira. Ang dami na. May nanghihiram nga sa akin ng lisensya ko. Sabi ko, teka, LTO lang to. Kasi sabi ko nga, common practice yan. Bawal pala. Mamaya kukuha ho tayo ng update mula sa Philippine Contractors Accreditation Board kung ano na mga naging aksyon nila. Mula nang magsalita ang Pangulo tungkol sa mga contractors na ito, yung mga in-identify ng Pangulong contractors at yung mga proyektong, yung mga ghost projects na tinukoy, ano nangyari sa mga contractors na yan. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Alas 6:53. 5 minuto na lang, alas 7 na. Kailangan ba natin dito si Jason Bourne? Kailangan na. Sa pagsugpo sa mga kalokohang are. Kuha tayo ng update mula sa PICAB, si Attorney Herbert Matienzo, ang kanilang Executive Director. Balikan lang natin. Attorney Herbert, magandang morning! Si Ka-Jerry at si Katunying po ito. Magandang umaga po, Jerry, Katunying, at sa inyong lahat ng manonood at nakikinig ng inyong program. Hingi lang kami, Attorney, ng update kung ano na mga naging action ninyo at ano na ginawa ninyo. Mula nung huling makausap namin kayo dito tungkol sa mga contractors. Una, yung dun sa top 15 na binanggit ng Pangulo. Tapos yung mga contractors na binanggit ng Pangulo ng mga projects na mga ghost projects. Una po dun sa top 15 po na nabanggit ho ng ating mahal na Pangulo, amin ho agad silang sinulatan, nag-summon ho kami sa kanila upang magpadala ho ng report tungkol ho sa mga proyekto na nabanggit ho ng Pangulo. Akibat ho nito, dahil po hindi kami kasali o kasama dun sa pag-award ho ng project, hindi ho namin alam anong specifications ng project, na kumpleto ba ito, kailan makukumpleto. Sumulat din ho kami sa DPWH noong I think noong August 18 po ata, humihingi din ho kami ng detalye tungkol sa kanilang pag-iimbestiga dun sa top 15 ho na ito. Kung ano ho ang naging resulta ng kanilang audit dun sa projects po na ginawa nung top 15. Kakibat naman po dun sa ghost projects po na akin pong napakinig at napanood nung nag-inspection ho si Presidente. Pangalawa po yung privilege speech po ni Senator Ping Lacson. Agad po kaming nagpadala din po ng summon sa mga ito. Kung natatandaan ko po, yung Wawaw Builders, SYMS, Darcy and Ana. Ito lang ho yung mga natatandaan ko hong mga pangalan. Pero sila ho ay, sa akin hong pagkakaalala, nakatakda ho silang pumunta sa opisina upang magsumite at umattend ho ng hearing nito hong 27 po. Sa 27. Na August 27. So sa Wednesday to. Sa Wednesday po. Napangalan nung kumpanya na yun? Wawaw
Sims, Wow yung Build. Ito po sa SYMS. Ghost Projects po, yung napanood ko po ay yung Sa Bulacan. Wow, SYMS, at yung pong Darcy and Ana. Darcy and Ana. Yung po sa privilege speech po ni Senator Lacson. Opo. Ito po bang... As regards po dun sa mga sinasabi po nating substandard, sumulat din po kami sa DPWH upang humingi ho kami ng tulong kung ano ho ang nilang findings po dito, dahil hindi ho namin kayang masabi kung ang isang proyekto ba ay hindi ho up to par to the standards na gusto ho ng procuring entity, like in this case po yung DPWH, sapagkat sila ho ang may hawak ng kontrata, ng specifications, nung project ho na kanilang inaward doon. Hindi ho kami at hindi ho kami kasali po doon. Opo. Attorney, bago lang po tayo pumalaot sa kwentuhan natin, gusto lang namin makilala ang PICAB, Philippine Contractors Accreditation Board. Kayo po ba parang meron ba kayo para kayo may police power, so to speak, over your members? Meron po kaming quasi-judicial function, Katonying, na para ho mapagampanan ng aming mandato na magsuspinde at magtanggal ho ng lisensya. So, ito po, pero hindi po ito government affiliated. Kayo po ay isang private... government affiliated. Kami po ay isang government agency po, Katonying. Under DTI, di ba, attorney? Such agency po kami. Kami po ay under the umbrella of the Construction Industry Authority of the Philippines, kung saan ito po ay attached agency po sa Department of Trade and Industry. Kaya meron kayong kapangyarihan na tanggalin ang lisensya ng sino man na kontraktor na wala sa hulog sa salitang Tagalog, Opo. Okay. Kaya ko po tinatanong 'yon, on your own, abogado naman po kayo, motu proprio, hindi po ba kayo nagko-conduct ng mga investigation even before this controversy came about? Meron po kaming pagko-conduct ng investigation, lalo ang amin ho kasing unang tinitingnan kung meron ho bang lisensya yung gumagawa nung project, whether it's private or government funded project po. Doon ho kami una tumitingin, sir. Kami naman po kami rin po ay tumatanggap ng maraming reklamo mula sa publiko laban ho sa mga kontrakto na una wala hong lisensya, pangalawa ho hindi ho tinatapos ang proyekto, iniiwanan hong nakatiwangwang, at base ho sa ebidensya hong naisusumite ho sa amin o sa ebidensya hong nakikita ng aming mga tao, dito ho nagmumula ang desisyon ng aming board whether suspindi lamang o kaya ho tuluyan ng tanggalin ang lisensya, at o kaya naman kung wala hong lisensya, patigilin ho yung pagpapagawa ng project na yon hanggat sila ho ay makapag-apply ng tamang lisensya o ng lisensya po. Meron na po ba kayong mga kontraktor na natanggalan ng lisensya na... meron na rin naman po, Katonying, madami-dami na din pong natanggalan ng lisensya. Dahil nga po, ang number one pong dahilan, base ho sa datos namin, ay yun hong pag-iiwan ho ng nakatiwangkwang na lang ho yung project o hindi na ho tinapos. Ang iba naman ho ay nagsasubmit ho sa amin ng falsified documents. So ito ho, nahuhuli din ho namin. Okay, ito po yung karugtong na tanong. Ano po ang pwede po ba na ang isang quadruple o triple A contractor ay magpagamit ng kanya pong lisensya sa mga ibang mga contractors? Bawal po magpahiram o mag-license lending ang contractor po. Ang inaalaw lamang ho ng batas ay ang subcontracting. Provided po na yung subcontractor mo ay may lisensya. Pangalawa, sa pagkakatanda ko po, dapat ho, kung government-funded project po ito, may lisensya ho yung subcontractor, pinagpaalam sa government agency, at hindi ho sosobra sa 50% nung kontrata ang iyong ipapasubcon sa subcontractor. Pero aware po ba kayo na may mga nagpapahiram ng lisensya, hindi lang po dito sa Luzon kundi hanggang doon sa Mindanao? Nationwide. Nakakatanggap po kami ng reklamo tungkol po dito, at gaya ho ng nabanggit ko, isa ho ito sa mga dahilan
na natatanggalan ho ng lisensya yung isang contractor po. Halimbawa po, itong St. Timothy, na-confirm nyo na po ba na sila ay nagpapagamit o nagpahiram ng lisensya nila para po makakuha ng kontrata? Ngayon po, gaya po ng nabanggit ko, Katunying, hindi ho kasi kami kasali sa pag-award ho ng proyekto ng, sa mga government-funded projects. Hindi ho kami kasama sa bidding, sa inspection or ano. So kami ho ay nakipag-ugnayan sa DPWH para malaman ho kung ano yung mga proyektong na-award ho nga ho sa mga ito para amin ho mapuntahan. At kami naman ho'y nahingi din ho ng tulong sa publiko. Reklamo nyo ho sa amin. Tingnan nyo natin kung ano bang gumagawa ng proyekto sa inyong lugar. Opo, kaya may lisensya ba o yun ho ba talagang nakapangalan doon ay yun ba talaga yung gumagawa? Actually, kaya ako po, sabi nga ng mga abogado, we lay down the predicate. Kaya ako po tinanong kanina kung meron ba kayong motu proprio investigation na ginagawa. Sapagkat bilad na po itong kwentuhan na to Total taga-gobyerno naman pala kayo, affiliate, under pala kayo ng DTI. Meron na ba kayong naimbestiga? Ito bang diskaya na to, naimbestigahan na po ninyo na kung sila ba ay nagpapahiram ng mga kontrata at kung nag-imbestiga kayo, motu proprio even without the public lodging a complaint versus these contractors, nagawa nyo po ba yun? Nagagawa naman po, hindi lamang po sa St. Timothy, yung madami din po kaming nadidinig na iba. Nagagawa naman po ito. At so if I may interrupt po, ito pong Diskaya couple, ito po bang St. Timothy na investigahan nyo na? Kung natatandaan ko po, Katunying, noong 2020, 2021, nagkaroon ho ng blacklisting order ho sa kanila na natanggap ho ng aming opisina. At dahil doon, tinanggalan ho sila ng government registration. Alam ko na kung hindi ako nagkakamali, 1 taon lamang po kasi ang kanilang blacklisting. Ngayon, sa tanong niyo ho kung sila iniimbestigahan, bago pa ho itong anomalya o nakita ho ng presidente, ng Senator Lacson. Opo, kami po hindi lamang ho sila. Oo. Okay. Attorney, ilang contractors na natanggalan ninyo ng lisensya? Wala lamang po akong datos, Ka Jerry, pero sa akin hong palagay, mahigit 50 na ho halos simula nung ako ho ay naging executive director noong 2017. Meron bang AAA, quadruple A? Meron din po. May quadruple A? Natanggalan? Hindi ko lang po kabisado, Ka Jerry, pero sa tingin ko ho, meron ho. Oo. Okay, sabi nyo, hihingi pa kayo ng mga listahan ng mga projects sa DPWH. So hindi required ang mga contractors, ang mga binigyan ninyo ng lisensya na mag-submit sa PICAB ng mga kontratang nakukuha nila, mga projects na nakukuha nila. Hindi ho sila required ho mag-submit ho nito. Nangyayari lamang ho ito pagka ho sila ay kung sakali po sila ho ay base ho sa aming proseso, kung kayo ay mag-renew ng lisensya yearly or kung kailan ho dapat mag-renew, maaari nyo hong i-declare ito upang makakuha ko yun ng karagdagang credit points kung sakali hong patataasin nyo yung kategorya ng inyong lisensya. Ngunit kung kayo naman, kung ang inyo naman ng credit points ay sapat na para sa kategorya na ninanais nyo sa inyong lisensya o yung gusto nyo lang mag-upgrade ng inyong kategorya, pwede hong ganun lamang. Ito na lang, attorney, kung paano mamomonitor ng PICAB kung nakasusunod ang isang binigyan nyo ng lisensya sa mga patakaran na dapat niyang sundin sa pagkakaroon niya ng lisensya? Parang LTO. May traffic enforcers, may mga deputized enforcers para ma-check mo na sumusunod sa mga patakaran sa pagmamaneho yung binigyan ng lisensya. Sa inyo, paano nyo natitiyak na sumusunod sa tamang proseso, sa naaayon sa mga panuntunan ang binigyan ninyo ng lisensya? Kami naman po ay mayroong monitoring and enforcement division, Ka Jerry. Ito ho ang nangangasiwa upang makita, matingnan na kung ang lahat ho ay may naayos na papel, mayroon hong lisensya. Bagamat ho kami kakaunti, kami naman ho ay nakikipagtulungan sa Department of Budget and Management upang mabigyan pa ho kami ng additional na plantilla para ho sa Monitoring and Enforcement Division. Nito lamang hong July, kami ho ay napagbigyan na mabigyan ng
sapagkat kahit ko kakaunti, nabigyan ho kami ng 4 na additional na plantilla sa Monitoring and Enforcement Division. Tuloy pa rin ho ang aming pakikipagtulungan sa DBM kasi ho ang ine-envision ko ho, magkaroon ho sana kami ng mga regional offices ang PICAB nang sa gayon ho mas magampanan pa ho namin ang aming mandato tungkol sa pag-i-issue at pagsususpindi at pag-revoke ho ng lisensya. Attorney, diyan po ba sa PICAB may mga board members ba kayo dyan na nasa construction business po? Ang PICAB po ay composed of 1 chairman and 2 board members po. Opo. Sa tanong po kung sila po ay kasama sa, yes po, kasama po. Ayon po sa batas, ang kailangan po na ang membro ng board po ng PICAB ay kasapi po ng construction industry ng hindi bababa sa 10 taon po. Opo. Ito po yung nasa Republic Act number 4566. Pasensya na po kayo, I will have to ask this. Yung po bang Engineer Bagaw, Engineer Ernie Bagaw, siya po ba yung pamilya ba nila yung dun sa EGB Construction ba yan? Yung nabanggit sa top 15? Yes, akin po ang kinukumpirma po. Siya po si Engineer Ernie Bagaw po, isa po sa board member po ng PICAB. Opo. Pero sila po si Ernie Bagaw po, isa po sa board member po. Ba't nagkagano? Ba't parang may bumabalik Bumabalik. Anyway, baka po sir, so paano po kayo makapag-iimbestiga sa top 15 at iba pang mga nasasangkot sa kontrobersya na to if one of your board members ay nandun po sa 15 na yun. Nandun sa 15. Magandang tanong po, Katonying. Yun po nga, nung napangalanan po si Sir Ernie Bagaw po, yung EGB Construction ng Pangulo, agaran po siyang nag-file ho ng leave of absence po sa board. At ang board naman po ay tanggap po ang kanya pong leave of absence until such time po na ma-clear po ang kanyang pangalan dito po sa issue pong ito. Ano po siya sa EGB Construction? Siya po ata ang authorized managing officer, Katuning. So siya po ang nagpapatakbo ng business po. Opo. Okay, last na lang just to emphasize, yung po bang mga nakikinig sa atin ngayon yung po mga nagpapagamit ng lisensya. Actually, hindi talaga hiram yun. Bayad yun. May bayad May bayad pala yun. Ilang percent? 3 to 5%. 3 to 5%. Royalty. Na royalty. Ano po ang parusa sa kanila? Suspension lang ng 1 year? Ganon? Hindi po. Ito po ay suspension or revocation ho ng lisensya. Kung marami kayong mare-revoke. Attorney, kailangan siguro magpasiklab ang PICAB po ngayon, not only to make yourself relevant, kundi para po malaman ng mga kababayan natin na hindi lang po kayo nag-i-issue ng lisensya ng indiscriminately. Maraming salamat po. Kami po ay sa abot ng aming makakaya ay talaga naman pong ginagampanan ng aming tungkulin. Kaya po kami talaga nakikipagtulungan sa ating iba't ibang ahensya dahil nga po hindi kami kasali sa pag-award ho ng project, sa implementasyon ho ng project. Kaya ho talaga hong bagamat ho ito ay magiging challenge, kami naman ho ay up to the challenge para ho magampanan lalo pa ang aming mandato. Opo. Attorney, bigyan nyo kami ng update kung sakaling may mga development na dyan sa mga pinasama ninyo. Thank you, Attorney Herbert. Maraming salamat po. Thank you so much. Attorney Herbert Malchenzo, Executive Director ng PICAB, Philippine Contractors Accreditation Board. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 13 minuto na makaipas ang 7 ng umaga.
Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Nasirang 260 million pesos rockshed project sa Tuba, Benguet. Tinawag ng Pangulong Bongbong Marcos na useless. Internal cleansing sa DPWH nagsimula na. District Engineer ng Bulacan at Muntinlupa, sibak. National Heroes Day, pangungunahan ng Pangulo sa libingan ng mga bayani. PNP, suportado ang panukalang ibaba ang edad ng criminal liability basta't may scientific na batayan. Bureau of Customs may babala sa publiko laban sa solicitation scheme na nag-aalok ng special treatment. At yehey! Alex Ayala nagwagi kontra sa world number 14 ng Denmark galing, ha? sa first round ng US Open. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang bago ang detalye ng mga balita. Eto na, may nanalo na dyan sa barangay Kaipian, San Jose del Monte, Bulacan. Ayan. Ando ng ating RH6 Sherwin Alfaro. Come in, Sherwin! Sherwin! Go, go, go! Yes, good morning, Katunig ka, Jerry, dito nga sa barangay Kaipian sa San Jose del Monte, Bulacan. Nahuli natin itong bahay na ito na nakatutok, nakatune in sa DZRH. Tignan mo yung kanilang TV. Ayun, oh, laki ng TV, ha? Laki, ha? DZRH po. At TV, ang laki ng baro ng ano yan? Cable? Ayan. Dahil magandang umaga po, mga kanilang po. Testa pa rin po. Si Mami Testa para sa nakatune in sa DZRH. Opo. Tuwing umaga, nanonood ka ng 2x2, huling huli ka. Opo. Dahil paborito mo sila Anthony Taberna at Jerry Baha. Opo. Paborito mo si Anthony Jerry Baha. Ito meron kang 1,000 pesos. So, thank you. Good morning. Ayan, at syempre meron ka din DZRH grocery, DZRH na yung bag na bigas, DZRH t-shirt, at syempre ang 2x2 mini component. Yun. Hindi ka naman nanonood yan. Pwede ka na rin makinig ng 2x2 sa iyong mini component. Thank you very much po. Maraming salamat. Si Jerry. Good morning po, Katunying. Mami Tess, thank you. salamat Maraming po. salamat po, Mami Tess. Thank you. Kamusta po kayo? Lagi po kami nakatune in. Thank you po sa inyo, nanay. Ano ho ba yung gamit ninyo dyan? YouTube ba yan o cable? YouTube po. YouTube. Talaga naman. YouTube na talaga. Wala nang gumagamit ng cable. Wala Ano? nang YouTube na po, nakaradyo pa. Ayun. Matindi. May radyo pa sa loob. Walang kawala. Oo nga. Kwarto naka-radyo, dito sa sala naka-TV. Ayan, nilabas pa. Ayun, hawak ni ate. May TV pa. Meron pang mini component. May mini component yun. Ang matindi. May mini component pa. Maraming salamat, Nanay Tess. Okay, naman sa mga nanalo na 1,000 pesos na kinumutok sa DZRH. Baka kayo nasusunod ang ating winner sa DZRH Maala Cash Promo. RH6, Sherwin Batal para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin. 7:17 ang ating oras. Magbabalik ang mga balita. Alas 7:23 ang ating oras. Tinawag ni Pangulong Bongbong Marcos na useless o walang silbi at isang uri ng economic sabotage ang mahigit sa 264 million pesos rockshed project sa kahabaan ng Cannon Road, Tuba, Benguet. Nasira na sabing proyekto na nakaapekto sa kabuhayan ng mga residente bunsod ng soil collapse and rockfall sa kasagsagan ng paggugupit ng bagyong Emong
at habagat nitong Hulyo. Nagtungo sa Benguet ang Pangulo kasama si Baguio City Mayor Benjamin Magalong para siyasatin ang rock shed na dapat ay magsilbing proteksyon sa Cannon Road mula sa pagguho ng lupa. Nagalit at nadismaya ang Pangulo matapos makitang nasa precarious condition ang nasabing proyekto na natapos noong November ng 2024. Ang Cannon Road ay isang pangunahing daan patungo sa Baguio at iba pang bahagi ng Cordillera. To inspect some of these problematic again flood control projects. I think you can see for yourself na talagang hindi trinabaho ng mabuti ito dahil yung ginawang slope protection supposedly dito ay bumigay agad. Sinama pati yung slope protection na dapat na nandyan na hindi ginawa ay bumagsak dito sa mabigat, nasira yung kalsada. Ngayon, nakita ngayon namin yung erosion sa ilalim ng kalsada, which is the most important part, ay wala na-erode na dahil yung ginawa nilang protection wall ay ubod ng hina, ubod ng liit. Yun, naku po. Nakatakot yun, kumbachero. Tama yung description ng Pangulo, precarious. Talaga. Dangerous. Napakadelikado overly ng dangerous. Lugar yun. Kaya lang, eto ngayon, yung mga taga DPWH daw sa Cordillera pumapalag. Aba. At hindi raw totoo ang obserbasyon ng Pangulo. Ano? Aba. Tingnan nga natin. Ano ba ang sinabi? RH41, Romy Gonzales. Coming, Romy! Pinabulaanan ni Engineer Arnold Daquag, Chief Planning and Design Division ng DPWH Cordillera, ang mga negatibong obserbasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa mga proyekto sa Cannon Road kahapon. Kabilang sa binanggit ng Pangulo na walang silbi ang rock shed sa CAM6 Cannon Road 2, Benguet. Ayon kay Engineer Daquag, may silbi ang rock shed dahil napoprotekta nito ang mga motorista sa mga nahuhulog na bato na nalalaglag sa gilid ng bundok. Binatikos din ng Pangulo ang substandard o manong slope protection ng kalsada at sa ilalim ng rock shed. Subalit ayon kay Daquag, hindi ito kasama sa 264 million rock shed project at ang naturang slope protection ay nagawa pa noong 2000. Samantalang ang rock shed ay ginawa noong 2023. Anya, ang slope protection ay nasira hindi dahil sa substandard, kundi dahil sa landslide at mga bato na tumabon dito mula sa mga gumugigilid ng bundok dulot ng sunod-sunod na pagbuhos ng ulan na dala ng magkakasunod na bagyo na tumama sa lalawigan ng Benguet. Ipinaliwanag ni Engineer Daquag na ang orihinal na haba ng naturang rock shed batay sa rekomendasyon ng Bureau of Design and ng Central Office ng DPWH ay 248 meters. Subalit ang inilaan na pondo ay sapat lamang para sa 151 meters na rock shed. Sinubukan ng DPWH CAR na kumpletuhin sana ang 248 meters sa pamagitan ng paghiling nila ng pondo noong 2023, subalit walang ibinigay. Kinubukan muli nila noong 2024, ngunit 100 million lamang ang ipinalabas mula sa 240 million na hiniling nila na budget. Kaugnay naman sa binanggit ng Pangulo na posibleng aabot sa 500 milyon na piso ang kakailanganin para ayusin ang napinsalang slope protection, sinabi ni Engineer Daquag na humigit kumulang 100 milyon lamang. Overpriced. Ibig mo sabihin, overpriced yung sinasabi ng Presidente? Sabi kung sanya kwan kahapon kasi kasama niya si Mayor Magalong kasi pinapakita ng mga dokumento. Pero saksi kasi tayo kung bakit nasira yung area, yung entrance ng yung rock shed. Dahil yung bundok sa taas noon, dating mining yan, minahan yan. At butas-butas yung taas nito. Kaya through the years, nag-sit yung mga tubig. Kung kaya't nung kasagsagan ng bagyo, bumigay yan, halos level na ng rock shed, yung entrance ito, yung bumagsak na landslide, yun ang sumira, yung nasa kanan, yan ang sumira,
sa pavement. Pero Romy, kapag ikaw ay engineer, kapag ikaw ay taga public works at alam mo dapat yung lalagyan mo ng isang project, alam mo yung buong paligid yung nun. background. Yung background nun. So hindi ka maglalagay ng proyektong magiging walang silbi. Hindi mo na dapat simulan kung magiging walang silbi lang din yun based do sa observation mo sa paligid, di ba? Nakausap namin yung mga residente doon kahapon, pati yung mga barangay officials, at sabi nila napakalaki ang tulong niyan sa kanila. Yes, yung rockshed na yan, napakalaki ang tulong. At yung mga motorista, mas gugustuhin nga ng mga galing dyan sa Metro Manila o elsewhere down sa baba, na dumaan sa Cannon Road dahil shorter ang rota niyan. Yung slope na yan, dyan dumaan yung malaking landslide, kaya't nabitak yung pavement dyan, kung kaya't yung certain portion ng entrance ng rockshed nasama. Pero hindi naman lahat ay o kaya hindi na pinsala yung rockshed. Sino yung pangalan ng engineer? Siya ba ang regional director? Chief Planning. Chief Planning ng region. Arnold Dakwag. Ng region. DPWH Cordillera. Okay. Tapos ang contractor niyan, ay Triple K yata yun, Triple K. Hindi AAA? Baka quadruple. Iba na pala yan. Pero may tatanong pa ako, Romy. Total naman, sabi mo, ikaw ay saksi dyan. Kapag ka ba ipinatawag ka? hindi kasi alam namin, yung area na yan, laging, before kasi, from yung bungad niyan, dapat siguro mga 100 meters pa sana, yung rockshed. Dapat mas mahaba. Ibig mo sabihin mas mahaba. In fact, kulang nga yung pondo, hindi sobrang kulang. Kaya hindi. Naiintindihan ko yung sinasabi mo, Lakay, kasi sakit ng ulo yan ng mga regional directors ngayon . Merong mga feasibility studies, may inumpisahang mga project na puputol dahil yung ni-request nilang funding na nilagay naman sa NEP, nilagay sa NEP. Nilagay sa NEP, pero pagdating sa Congress, tinatanggal ng congressman o ng senador, nililipat doon sa iba. Sa baby nila na project. Ganun ang nangyari sa maraming mga projects na legacy projects pa naman ng Pangulo. Especially dyan sa Ilocos region. Alam mo, maganda sana ito pag na-extend to 250 meters. Yung dinadaanan ng sasakyan na yan, dapat rockshed sana yan. Rockshed pa rin yun. So ngayon yung natapos na yan, ilang meters yan? 150 lang 151 meters. So dapat at least ay 250. Kulang pa 90. Hanggang dito sa mga tao kanina, yung sa mga tao, doon sana yan, rockshed sana lang ang lahat yan. So makakat niya yung babagsak na mga lupa at bato sa taas. Hindi na damage yung rockshed. Nung kasagsagan ng bagyo na merong nangyaring landslide dyan, hindi nagalaw yung rockshed na yan. Ang napinsala ay yung parang slope pagkatapos. Yung bundok, bumigay yan ang tumabon sa entrance ng rockshed. Sa entrance. Pero kung Lakay, total naman ikaw ay isang engineer. Si Engineer Romy Gonzales. Kung sakali ba na yung gumuhong mga bundok na yan, dun bumagsak sa may tunnel na yan, hindi magigiba yung tunnel? Alam mo, kasi nung una, before gawin yan, bumabagsak na. Maganda nga, nagsettle na kasi yung bahagi nung rockshed. Nagsettle na yun. May mga, nung kasagsagan ng, yung early part ng construction, bumagsak na yung mismong tapat ng rockshed. Kung kahit nagsettle, kung kahit napabilis yung pagkakagawa ng rockshed. Kumusta ngayon, Romy? Passable ito ngayon? Sarado. Nadaanan nga ng Pangulo kahapon yan. Nadaanan? Oo. Pero ngayon, sarado? Hindi, bukas yan. Bukas. Bukas yan. Bukas pala. Sabi nga ni Romy, nadaanan nga ng Pangulo eh. Nadaanan kahapon sa country, bumalik. Pero matapang itong planning, ha? Oo, nagsasalita. Yan dapat. At least, hindi, ako kaya ako sinabi yon dahil hindi naman pwedeng oo ka lang ng oo sa Pangulo eh. Kung sa tingin mo tama yung ginawa mo at panindigan mo. Sino ba ang regional director dyan?
Regional Director Kadati Tanggol. In fact, nandun kami. We were hoping na bibigyan kami ng pagkakataon para magtanong. Kasi ang isang tatanong namin, nandyan na yung problema. Anong gagawin mo, sir? What we are going to do? Maglalaan ka ba ng pondo para ayusin yan? Kasi kung natanong ka lang pala ng Pangulo, may sasagot ka, no, Romy? Hindi siya satanong. Kasi namin. Hindi, teka muna. Sino ba? Rami, yes. Yan ba ay project ng region o project ng district engineer? Region yan. Region to. Dahil sa ito ay lampas ng 150 million. Yes. In fact, 400 million dapat yan. Ate, at konti lang yung nakuha, 151 million lang. Nandun si Engineer Dakwag kahapon. Hindi tinanong. Kung tinutulak-tulak mo siguro, no? Si Engineer Dakwag. Puta ka nun, lapit ka. In fact, hindi inimbita daw ang DPWH. Hindi, ganun talaga ang gusto ng Pangulo. Hindi nga nagsasama ng iba eh. Siyempre, kapag ka DPWH yung sinama niya dyan, tapos yun din ang iimbestigahan, it doesn't make sense. Alam nga namang ang tatanungin mo. Pero sabi ni Engineer Dakwag, mali yung 500 million. Mali yung sinabi ng Pangulo. Kapag i-repair. Kasi nila 100, ito to restore yung right side. Yan, yung right side na yan. To restore yan. 100 million lang naman. So sino gagastos no kung sakasakali? Yung contractor ba? Meron kasi silang hiniling na para sa completion ng 250 meters na pondo, 200 yata. Pero ang sa-aproban yata for 2026, nasalin 100 million lang. So, kulang pa rin. Ang constraints nila, itutuloy ba yung extension ng rockshed o gagamitin na lang sa slope protection? Sino congressman dyan? Pare? Ay, nako, si Congressman Eric Yap. Alam mo ba? Ba't ang hina ng pagkakasabi? At may naku pa. Ano pangalan ng congressman dyan? Eric Yap. Pinaalis siya kahapon. Nandyan kahapon kasama namin. Pero parang pinaalis siya. Pinaalis siya ni Pangulo? Pinaalis na mga, ewan ko, PNS yata. Baka, may nako pa. Meron pala. Sige. Kapag may mga development pa dyan, Romy, malaking issue yan, ha? At kailangan balikan natin. Kasi natin, mamaya yata magtutungo si Secretary Manny Bunwan dyan sa area. So, nandyan din ako mamaya sa shed mamaya. Okay. Thank you. So yan muna latest na update sa Baguio City. Ito si RS41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Romy. At kaugnay niyan, kumbachero, tiniyak ng Pangulong Marcos na hindi siya aalis ng Malacanang. Nako. Talaga? Hindi siya aalis ng Malacanang hanggat hindi nare-resolba ang problema sa flood control sa bansa. Nako. Kaya mo ba, Mr. President, ng 3 taon pa to? O pagka hindi ka aalis, paano kung iba na usapan yan? Baka sabihin nila may extension. Ang pahayag kasunod ng pag-inspeksyon ng Pangulo sa rockshed project sa Camp 6 Cannon Road sa Tuba, Benguet. Ipinunto ng Pangulo ang mga aberya sa naturang istruktura, kabilang ang gumuhong slope protection nito at ang erosion sa ilalim ng mismong kalsada. Git ng Pangulo, maituturing itong economic sabotage, lalo tinatayang aabot ng 500 million ang kakailanganin para ayusin ang anyay walang kwentang proyekto na una ng pinondohan ng 260 million pesos. So how can you tell me that it's not economic sabotage? This is 260 million project. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Useless. To correct this will cost double that. That's my top of the head estimate. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Pangunahing balita. Kumpachero,
Napansin mo ba na may mga matatanda ngayon na parang wala nang ganang kumain? Aba, natural yan, kumbatsero. Habang tumatanda, bumababa ang sensitivity ng taste buds natin. Kaya yung iba hindi na masyadong nananabik sa pagkain kahit masarap pa. Ganun ba? Oo. Paano na nutrition nila yan? Diyan napapasok yung N+ Gold. Deliciously creamy vanilla flavor. Wow. Kaya kahit si nanay, hindi aayaw. At higit sa lahat, puno ng B vitamins, calcium, phosphorus at vitamin D3. Ayos yan ha, masarap na, healthy pa para sa isang serving ng napakasarap na N+ Gold. Just stir 2 to 3 scoops into a 200 ml of water. Pwedeng hot or cold, available sa Mercury Drugstores at iba pang leading drugstores nationwide. Ipakita ang tanda ng inyong pagmamahal with N+ Gold. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:39. This time check is brought to you by mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ng mga manlalaro, ay inilunsad po ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaari pong i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at legit ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular po itong ina-update. Ito pong website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platform. Sinabi ni PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco na matutulungan po nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Ayan, oo. Ano pa paalala ni Chairman? Sabi ni Chairman, maging mapanuri. Ayan. Mapanlawin. Ayan. Dumadami kasi yung mga illegal sites kumbatsero At ibinida rin ni, ewan ko kung kabida-bida ito, sinabi po ni Chairman Tenco, bumagsak ng 50% ng online gambling transaction sa bansa. Batay sa datos ng PAGCOR, ito maaaring makarang ipag-utos ng BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas ang pag-unlink ng e-wallet provider sa mga gambling site. Matatanda ang binanata ni Senator Alan Peter Cayetano ang BSP sa Senate Blue Ribbon Committee dahil inantay pa niya nito ang pagdinig bago naglabas ng kautusan gayong buwan ng Hulyo pa pala ito sumangguni sa e-wallet operators. Pangunahing balita. 7:47 ang ating oras. Meron daw hong nirereklamong pumping station dyan sa Maynila. Ito raw po yung Sunog Baga pumping station. Sunog Apog. Sunog Baga. Iba yun. Sunog Apog pala. Dyan sa Maynila. RH29, Boy Gonzales. Coming boy! Anthony, Jerry, inireklamo nga ng mga residente ang Sunog Apog pumping station sa Hermosa, Gagalingin, Tondo, Manila dahil sa umano sa madalas na pagkasira nito, sumula nang ito'y maitayo. Ayon sa mga nakatirang malapit sa pasilidad, nagiging abala ang pumping station dahil hindi ito napapakinabangan tuwing malalakas ang pagulan sa halip na makatulong laban sa pagbaha. Ayon kay Manong J, mula nang ginawa ang pumping station, laging sira. Walang kuryente, generator lamang gumagana. Hindi naman ito nakikitang gumana ng mga residente. Pakinggan natin si Manong J. Anong pump yung nilagay nila dyan na merong propeller na malaki. Hindi gumagana. Kasi unang-una, walang kuryente yan. Walang kuryente? Wala pong kuryente yan. Ang nagpapatakbo dapat yan, generator. So, yung generator, hindi nyo marinig na gumagana. Hindi tumatakbo, kaya hindi nagana talaga yung pump. Since nung gawin ho yan, hindi yan talaga gumagana. Malaking permission po dito sa Tondo area. Kasi hindi po talaga natutsak ang tubig, nag-o-overflow dito, lahat po ng mga bahay na hindi po talaga napapump yung tubig papalabas ng dagat. Ibinit ng mga residente na dapat din silipin ng Senado
ang kalidad ng pagkakagawa at regular na maintenance ng pumping station upang matiyak na magampanan nito ang layunin na maiwasan ang mga pagbaha sa maraming barangay sa naturang lugar. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Boy! RH29, Boy Gonzales. Samantala, isa sa mga suspect na bumaril sa Pulis Maynila sa Pasay, Tiklo, RH15, Giselle Regafort. Coming, Giselle! Sa Jerry Katunying, arestado na nga ng Pasay City Police ang isa sa mga suspect na bumaril at nagkapatay sa isang Pulis Maynila sa lungsod. Sabi sa DZRH ni Pasay City Police Chief Colonel Joselito De Sesto, kinilala sa alias na Bayona ang kanilang nahuli sa Dasmariñas, Cavite. May video pa pala yan, Giselle, ano? Oo, galing yan sa Manila Police District. Jerry, yung nahuli na si alias Bayona, yung driver ng umataking motorcycle riding criminal. Tukoy na rin daw ng pulisya maging yung pagkakakilanlan ng mismong bumarel kay Police Staff Sergeant Jomar Caliguran at ngayon ay subject na ng kanilang manhunt operation. Sabi ni Colonel De Sesto, robbery yung motibo sa krimen matapos tangkain ng mga kawatan na hablutin yung suot na gintong kwintas ng biktima, pero nang pumalag ay doon na nila pinagbabarel ang pulis. Ayon pa kay Colonel De Sesto, posibleng ang dalawa rin yung namarel sa isang intel officer ng PNP Highway Patrol Group sa Makati City nitong entrada ng Agosto at nagnakaw din sa kanyang kwintas, cellphone at maging sa service firearm. Iisa lang kasi anya yung modus ng mga suspect kung saan niraratrat nila yung mga biktima kapag pumapalag. Matatanda ang Sabado ng gabi nang atakihin ng mga suspect ang pulis habang nakaupo ito sa kanyang motorsiklo sa Barangay 90 Pasay City at 2 sibilyan din ang nasugatan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Samantala, may follow-up tayo doon sa ang PNP Hospital sa Krame nasunog. RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel. Wala namang Jerry Anthony sa sunog na saniklab sunog mismo ng Kampo Krame kagabi. Pero sa report ng Headquarters Support Service section, apektado na apoy itong specialty ward at neonatal ICU ng PNP Hospital. Lumalabas sa paunang investigasyon na may narinig na pagsabog sa pagitan ng dalawang departamento bago lumaki ang sunog bandang alas 10:20 kagabi. Sumaklolo sa lugar ang Bureau of Protection ng Quezon City sa panguna ni Fire Inspector Mr. Alfa. Umabot ang sunog sa unang alarma pero mabilis din kapula kung alas 11:19 o bagong gabi. Sa ngayon, hindi pa inilalabas ng Bureau of Protection ang resulta. Kung may resulta na nga ba ang institusyon sa pinagmumata ng binabak sa pagsabog. Ito sa Edniel Parosa, nag-ulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Sa ilan pa nating mga balita, hawak ngayon ng Riyadh Region Police ang 5 Pinoy sa Saudi Arabia dahil sa manoy pagnanakaw at drug possession. Ayon sa mga otoridad, nahuli sa mga sospek ang shabu at ilan sa mga ninakaw nilang kagamitan. Napag-alamang residente ng Saudi ang mga nadakip na Pinoy na hindi tinukoy ang pagkakakilanlan. Sa ngayon ay wala pang inilabas na pahayag ang Philippine Embassy sa Riyadh maging ang Department of Foreign Affairs. Nagbabala si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa publiko at mga stakeholders ng ahensya laban sa mga individual na nagpapanggap na siya at iba pang opisyal ng Customs ay nagsusulisit kapalit ng special treatment o mabilis na pagproseso ng kargamento. Kasunod ito ng mga ulat na natatanggap ng BOC hinggil sa solicitation scheme na tinatawag na enrollment at nag-aalok ng espesyal na pagtrato sa mga importer at broker na nagbibigay ng suhol. Pinaiimbestigahan na ni Nepomuceno ang nasabing modus at tiniyak na hindi daw po kukonsultihin ang anumang uri ng pangingikil, panunuhol o solicitation kapalit ng pabor at papanagutin ang sinumang mapapatunayan na nasa likod nito. Alas 7:53 ang ating oras. Pangunahing balita. At saka magandang umaga rin pala at happy birthday kay Kuyang Eric Divina Gracia, ang Regional Manager ng Philippine Coconut Authority dyan po sa Mindanao. Kuya Eric, magandang morning. Happy birthday. Happy birthday at happy birthday din kay Bok.
Kay Bok Corley Vinluan. Binabati ka ng buong PMA Maringal Class of 1988. Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay tulad ng bubong. Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherryloom pre-painted ka na. Reliable at stylish crossover SUV ba sa presyong hindi aabot ng 1 million pesos ang hanap mo? Abaya, ang all-new Cherry Tiggo Cross ng Cherry Auto Philippines ang siguradong para sa iyo. Sa presyong 998,000 pesos, ito pong all-new Tiggo Cross ay isang crossover SUV na may 1.5 liter 4-cylinder engine. Nakatambal pa ang 9-speed CVT transmission para sa mas swabe at matipid na pagmamaneho. At hindi lang yan. Sa loob ng Tiggo Cross, mayroong sporty bucket seats at dual 10.25-inch multi-information and infotainment display. At bukod sa compatible po ito sa Apple CarPlay at Android Auto, ay napakadami ping mga magagandang mga assistance. May roadside assistance pa nga ito May 3-year free preventive maintenance service warranty. At kung ano-ano pa. Talaga na. Kaya ano pa hinihintay nyo? Mag-test drive na! Pangunahing balita sa showbiz. Uy, totoo ba ito? Maghihiwalay na? Dahil itong Kuya Boy Fabian, eto, natutuloy na yung hulaan mo. Totoo ba ito? Sino itong maghihiwalay na showbiz couple na laging sweet na sweet? At ang daming laging post. Kasal nga pala yan, ano? Oo, at ilan na ba yung anak nitong si ihahatid sa atin? Teka muna, ating Ligaya Angke, nanonood daw sa atin habang nagda-drive dyan sa Alaska. Aba, hinay-hinay at maraming yelo dyan. Madulas. Saka wala pa ring tatalo sa Alaska. Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Marley Alinio. Magandang morning, Marley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Napakaganda ng araw. Pero dito sa mag-asawa na kilalang labing sweet noon ay tila naging isang mapait na abdo ang kanilang pagsasama ngayon dahil on the rocks ang kanilang relasyon. Bakit naman? Tapang ka Jerry at Katuning. Meron bang third party? Brat kasi yung aktresa brat, may pagka-brat siya. Tapos may pagka sobrang selosa, kaya itong si actor parang yan talagang pagiging selosa talaga. Dami lang na winasak na tahanan yan Nasasbuti ka pa ka Jerry, ang ganda ng relasyon. Ang ganda ng relasyon. Oo. At itong si aktresa naman na ito ay talaga namang kahit sabi pang napakaganda niya, ay kilala naman natin na ang ugali talaga ay palaban noon pa man. Kaya, nako, hindi tayo magbibigay ng clue kung sino ito dahil... Clue! Sabi ko nga, hindi magbibigay ng clue Mabutit mababanggit ko na sana kanina, yung pala hindi pa pala dapat pangalanan. Oo, hindi pwedeng pangalanan dahil talagang, nako, nalalagan natin. Yung bang boyfriend dati niyang babae na yan ay aktor din, mga aktor din na naging joke. Magaling yan. Sasabihin sa inyo, ingat. Nating busy. Ninyo para sa DZRH una sa Pilipinas. Alam na. Una sa Pilipinas. Pamu! Biglang nagpaalam tuloy. Biglang nagpaalam. Nagmamadaling nagpaalam si Marley. Talaga naman, no? Marley, ingat! Ay, magandang umaga kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Mukhang ngayon pa lang ay naghahanap-hanap na sila ng pwedeng ipalit kay Ombudsman Samuel Martires. Ano? Hindi pa pala tapos. Hindi pa kasi JBC yan, kumbachero. Dadaan sa JBC yan, yung listahan.
ano ba? Gusto ko nga sana si Secretary Boying Rimulya. Nais ba? Nais yung kanyang problema? Di ba may pending case daw sa ombudsman. Kapag ka pala may pending case, walang clearance, hindi pwede. Tinatanggap ng JBC. Mahigpit ng JBC. So ang mga naglalaban-laban dyan, matitindi, dalawang Mike. Si Justice Mike Musngi, si Attorney, dating COA Chairman Mike Aguinaldo, at medyo isang tigasin, Deputy Executive Secretary Lisa Logan, nababanggit yung pangalan. Tapos merong isang judge dyan sa lalawigan ng Ilocos. Ilocano daytoy. Wise daytoy. Talaga. Jay De Banger. Nako, baka po good luck sa inyo lahat dahil si Yusek Jojo Cadiz yata nag-beg off na. Yusek, baka pwede kang bumalik. Baka pa pwede yan. Tayo, ang dami nating mga bad news. Natatanong ka nga ng mga kababayan natin sa ibang bansa. Ang gulo-gulo sa Pilipinas. Hindi. Sabi ko, hindi magulo. Maganda nga ito at nagkakabukuhan na. Ito yung mga, alam naman na natin dati, alam ba, yung mga, hindi lang flood control, kumbatsero. Napakarami pa mga, alam naman nating, may mga kita-kita dyan Totoo yan. At ito magandang balita. May mga may mga pasabi sa atin na may mga kontraktor nang handang magsalita kung po pwede silang maging state witness at meron ding taga DPWH na handa ring magsalita. Yun ang maganda. At magtuturo. Naku, baka kinakabahan na yung senador saka congressman. Yan ang kailangan. Dapat lahatan na ito, kumbatsero. Pero bago lang tayo magpaalam, ay atin lang pinapaabot muli ang pakikiramay sa mga naulila ni Ninong Totoy Chua. Nakita ko talagang sobrang nakakalungkot. Lakas ni Ninong Totoy. Nakita mo naman nung January pa, no? Nung January. Hindi mo halata sa yung edad niya, sa itsura niya. Grabe. Nakakalungkot. 82 years old, pero sobrang marami pong mga kababayan natin, lalo na dyan sa Nueva Ecija, ang labis na nabigla dun sa pagpanaw po ni Ninong Antonio Totoy Chua diyan po sa Cabanatuan. Muli po ang aming pakikiramay, lalo na po sa kanyang pamilya. Ingat po kayo! Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! This time check is brought to you by ACS Management.